Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Pangitain ng kamatayan. Naniniwala ba kayo sa mga pangitain? Naniniwala ba kayong minsan may mga sinyales na ibinibigay sa atin ng tadhana tungkol sa iba't ibang mga pangyayari? Kung ikaw kaya ang bigyan ng pangitain tungkol sa kamatayan ng mga tao, ano ang gagawin mo? Sa episode natin ngayong gabi ating pakinggan ang mga kwento ng ating mga letter senders na may karanasan sa masasamang pangitain. Alamin natin kung ano ang ginawa nilang mga hakbang patungkol sa mga pangitaing ito. Ito rin kaya ang magiging pasya mo kung ikaw ang nasa kanilang kalagayan. Huwag na nating patagalin. Narito na ang ating episode ngayong gabi dito sa Sitio Bangungot. Pinsan ni Mister. Magandang araw po sa inyo. Una ay binabati ko ang lahat ng mga bumubuo ng inyong channel at pati na rin ang inyong mga listeners. Itago niyo na lang ako sa pangalang Lori, 31 years old at kasalukuyang nandirito sa Maynila. Ang totoo niyan ay taga Mindanao po talaga ako. Napadpad lang ako rito sa Luzon nang makipagsapalaran, tapos ay dito na rin nakapangasawa at nakabuo ng pamilya. Sir Jupiter, marami po akong karanasan tungkol sa iba't ibang mga kababalaghan. Nagsimula po ang lahat nang magkasakit ako na muntik ko nang ikamatay noong 9 years old pa lang ako. At sa marami kong naranasan, ang ibabahagi kong kwento ngayon ay tungkol sa pinsan ng asawa ko. Nagpaparamdam sa akin bago at matapos niyang mamatay. Tubong Bicol po ang asawa ko na tulad ko ay nakipagsapalaran lang din sa Maynila. Dito na rin kami nagkakilala at bumuo ng pamilya. Sa awa ng Diyos at dahil na rin sa pagsisikap namin, nagkaroon kami ng munting negosyo na bumubuhay sa amin. Dito na namin kinukuha ang pangsuporta para sa mga araw-araw naming pangangailangan. February 2022 nang pinlano po naming bumisita sa lugar ng asawa ko sa Bicol. Noong gabi, bago kami umalis ay naghanda na kami ng dadalhin naming mga damit. Nabigla ako kasi umiyak ang anak ko at lumapit sa akin. Tinanong ko naman siya kung bakit siya umiiyak. Subalit, nagulat ako sa sinagot niya. Mama, yung picture ni Tito Joel, pugot po, walang ulo. Agad ko namang tiningnan ang tinuturong litrato ng anak ko. Hindi nga po siya nagkamali, Sir Jupiter. Kasi wala nga pong ulo si Joel sa larawan. Si Joel po ay isang malapit na pinsan ng asawa kong si Manuel.
Simula pagkabata, sila na ang magkasama at parang kapatid na ang turingan nila sa isa't isa. Nagkahiwalay lang sila nang magkaroon na ng kanya-kanyang pamilya. At noong gabing yun din, ay tumawag nga po si Joel sa asawa ko kasi nabalitaan niyang bibisita nga kami sa Bicol. Sinabi niyang pagdating daw namin ay pasyalan namin siya agad. Mahigit 7 taon na kasi silang hindi nagkikita ng asawa ko kaya nasasabik na siya sa kanyang pinsan. Ako naman ay hindi mapakali noon. Gusto ko sanang sabihin ang tungkol sa picture niyang walang ulo. Alam ko po kasing may mangyayari lalo't naniniwala ako sa mga pangitain. Alam kong may ibig sabihin kapag nakita mo ang isang taong walang ulo sa kanyang larawan. Kaya sinabihan ko na lang si Manuel na sabihan si Joel tungkol sa mga nakita namin ng anak ko. Ngunit sagot lang nito ay pagtatawanan lang daw kami ni Joel kasi hindi yun naniniwala sa mga ganitong bagay. Doon ko naalalang hindi nga pala talaga naniniwala sa mga kababalaghan ang kanilang angkan dahil mahigpit ang kinaaaniban nilang relihiyon. Kahit niya mismong si Manuel ay hindi rin naniniwala sa mga multo noon. Nagbago lang siya nang may magparamdam sa kanya sa barbershop. Bumiyahe nga po kami ng sumunod na araw, Sir Jupiter. Pagdating namin doon ay nawala sa isip ko ang tungkol kay Joel. Naging busy kasi tapos nakipag-bonding na rin sa mga kamag-anak ni Manuel. Nalilibang din ako sa ganda ng mga tanawin doon at maganda rin ang tutuluyan naming bahay. Mabilis lumipas ang mga araw, kailangan na naming bumalik ng Maynila dahil andoon ang hanap buhay namin. Medyo nabagabag pa ako kasi hindi kami nakabisita kay Joel. Kako sa asawa ko, baka magtampo ang kanyang pinsan. Sagot naman ni Manuel, kailangan bumalik na tayo sa Maynila. Alam mo naman na walang tumatao doon. Tapos ang dami mo pang stock sa tindahan, baka masira lang ang mga yun kapag nagtagal tayo. Ite-text ko na lang si Joel na mabawi na lang ako sa susunod na pagbisita natin dito. Ipapaliwanag ko na lang na kinakapos tayo sa araw, gawa nga na nasa Maynila ang hanap buhay natin. Naintindihan ko naman po ang ipinupunto ng asawa ko. Malayo pa po kasi ang biyahe papunta sa mismong bahay ni Joel, kaya't matatagalan talaga kami. Subalit hindi na ako mapakali noon. Bumabalik sa isip ko ang tungkol sa picture. Gusto ko sanang balaan ito na mag-ingat pero umuurong nga ang dila ko kasi alam kong hindi naman sila maniniwala. Nang makauwi ng Maynila ay agad bumalik sa pangkaraniwan ng buhay namin. Ang asawa ko ay maghapong nakatuon sa paggugupit habang ako naman ay busy sa aming anak at sa pagtao sa aming munting sari-sari store. Lumipas po ang 1 linggo mula nang makauwi kami galing Bicol. Isang ordinaryong gabi yun, 3:00 na ng madaling araw, kaya wala nang gaanong customer. Naka-headset ako habang nakikinig ng kwentong takip-silim para malibang at malabanan ang antok. Hanggang sa may mapansin akong customer na nasa gilid ng aming tindahan. Hininaan ko ang volume ng aking pinapakinggan sa cellphone.
Nagtataka ako kasi kung may bibilhin sa tindahan ng isang tao ay agad naman itong magsasabi kung ano ang kailangan. Pero yung taong yun ay nakatayo lang talaga sa may gilid ng tindahan. Hindi ko pa nga masyadong maaninag kasi naka-side view ito. Hanggang sa hindi na ako nakatiis at lumapit na ako sa may bukana ng aming tindahan. Iba na ang pakiramdam ko noon kasi kakaiba ang lamig ng paligid. Idagdag pang parang ako na lang ang tao na naroroon dahil nga madaling araw na. Gayunpaman ay lakas loob kong kinausap ang taong nakita ko. "Kuya, ang tagal niyo na po nakatayo dyan. Ano ho bang bibilhin niyo?" Sumagot naman ito pero hindi ko naintindihan. Medyo mahina kasi ang boses niya kaya naman sumilip na ako para makita ko ang mukha ng taong yun. Sir Jupiter, laking gulat ko nang makitang si Joel pala ang taong kanina pa nakatayo sa labas ng tindahan namin. Napatras ako ng konti kasi hindi ko alam ang sasabihin. Subalit mas malinaw ko nang narinig nang magsalita ito ulit. Pabili ng isang stick ng sigarilyo. Hindi nga lang ako agad nakakilos kasi kakaiba talaga si Joel noon. Iba yung aura niya. Sobrang puti ng mukha na parabang kinilaw na isdang nilagyan ng suka. Puting-puti po talaga. Isa pa sa pagkakaalam ko, nandoon si Joel sa Bicol. Kaya anong ginagawa niya roon sa may amin, lalo pat madaling araw na? Ni hindi man lang siya tumawag kay Manuel na darating pala siya. Magtatanong na sana ako kung anong sigarilyo ang gusto niya. Pero naggulat ako kasi bigla siyang nawala sa kanyang kinatatayuan. Sumilip ako sa bintana ng tindahan pero wala na talaga. Naisip kong baka multo yung nakita ko. Pero malabo kasi buhay pa naman si Joel. Subalit bigla na lang kumahol ng malakas ang aso ng kapitbahay namin. Nanayo ang balahibo ko sa kakaibang nararamdaman. Kahit kasi palagi na akong nakakakita ng multo, iba pa rin kapag kamag-anak mo ang nakikita mo. Hindi na talaga ako mapakali, kaya't dali-dali akong nagsara ng tindahan. Hindi ko na ginising si Manuel kasi pagod yun sa maghapong paggugupit. Hindi nga lang talaga ako nakatulog ng maayos kakaisip kung ano kaya ang nangyari kay Joel. Kinaumagahan, bago pa man kami maghanda ng almusal, kinwento ko kay Manuel ang mga nangyari kaninang madaling araw. Tinanong ko pa siya kung may sakit ba ang kanyang pinsan. Pero tinawanan lang ako kasi nag-video call pala sila ni Joel nang nagdaang araw at naroroon naman ito sa Bicol. Kaya imposibleng naroroon yon sa Maynila. Medyo nagtatampong araw ito kasi nga hindi kami nakapunta sa bahay nito nang bumisita kami sa Bicol. Pinagdiinan kong hindi ako nagkakamali. Si Joel talaga ang nakita ko. Tugon naman ni Manuel, "Lori naman, baka kamukha lang ngayon. Isa pa wala namang sakit si Joel. Grabe pa nga ang kwentuhan namin sa video call kahapon eh. Naku, baka kulang ka lang sa tulog. Itulog mo na lang yan, ha?" Makalipas ang ilang minuto, bigla pong nag-ring ang cellphone ng asawa ko.
Agad naman niya itong sinagot. Tumatawag pala sa video call ang isa pa niyang pinsang nasa ibang bansa. Nagkamustahan sila, ngunit nagtataka ako kasi namumula ang mga mata ng kausap ni Manuel. Tinanong naman ng asawa ko ang kausap kung umiiyak ba ito. Tugon nito, "Hindi mo pa ba alam? Huwag ka mabibigla ha, Manuel. Namatay na ang isa nating pinsan na si Joel kahapon lang mga 4:00 ng hapon." Grabe ang pagkagimbal ng asawa ko noon. Halos hindi makagalaw sa kinatatayuan niya. Inilabutan din ako ng husto dahil napagtanto kong multo nga ang nakita kong customer na si Joel kaninang madaling araw. Sa sobrang gulat ay biglang napatay ni Manuel ang kanyang cellphone. Labis ang panghihinayang namin kasi hindi nga kami nakabisita kina Joel at hindi namin pinansin ang pamahiin sa litrato. Hindi namin binigyan ng babala si Joel. Ayun nga at nahuli na ang lahat. Hanggang iyak na lang ang pwede naming magawa. Lumipas sa mga oras, tumawag ang mama ni Joel. Kinumpirma nitong patay na nga si Joel dahil nakuryente habang nangingisda. Hindi raw kasi nito napansing may sirang poste sa gilid ng ilog tapos ay napunta ang live wire sa tubig. Nadala pa raw ito sa ospital pero hindi na ito naisalba ng mga doktor. Sa ngayon ay hindi pa rin po namin nalilimutan ang pangyayaring yun. Patuloy pa rin naming pinagdarasal ang kaluluwa ni Joel. Lesson learned na din para sa amin na kapag may pamilyang mahalaga sa atin, bigyan natin sila ng oras. Hindi kasi natin alam kung ano ang mga mangyayari pagdating ng bukas. Itim na paru-paro. Magandang gabi, Sitio Bangungot. Tawagin niyo na lang akong JM. Isang binatang kargador na taga rito sa Malolos. Itong ikikwento ko ay tungkol sa kakaibang karanasan ko mula nang maaksidente ako. Noong 2019 po kasi nabundol ako ng kotse at nawalan ng malay sa loob ng ilang araw. Nang magising, doon na nagsimula ang isang kakaibang bagay na napapansin ko. At hindi ko alam kung bakit ako pa talaga ang nabiyayaan ng ganitong kakayahan. Nasa ospital pa lang ako noon at nagpapagaling. Public ward kasi hindi naman kami mayaman. Isa pa pagaling na rin po ako noon. 2 araw na lang at lalabas na ako. Nagtaka ako kasi may napansin akong itim na nakadikit sa dingding ng silid. Doon sa bandang kisame na po talaga. Noong una hindi ko masyadong makita kung ano yun kasi maliit lang. Pero makalipas ang ilang minuto, kita kong lumipad ito at dumapo sa ulunan ng isa sa mga pasyente. Isa pala itong itim na paru-paro. Nakakapagtaka kung paano yun nakapasok sa ospital. May screen naman kasi ang mga bintana ng mga kwarto.
Tinitigan ko lang ito. Nakadapo lang ito sa dingding sa may ulunan nga noong isang pasyente. Hindi ko nga lang alam kung ano ang sakit ng pasyente na yon kasi hindi naman ako mausisang tao. Makalipas ang mga isang oras, kinuha ng mga nurse ang nasabing pasyente. Ooperahan daw pala yun. Subalit nabalitaan na lang namin ni nanay na hindi raw nito kinaya ang operasyon. Kaya hindi na ito nakabalik sa ward. Tinignan ko ang kama ng pasyente na yun. Minamasdan ko lang ang mga mahal niya sa buhay na nililigpit ang mga naiwan niyang gamit. Pansin ko rin na wala na roon ang paru-paro. Nawala rin sa isip ko ang nasabing paru-paro, Sir Jupiter. Hindi ko naman kasi alam na may kahulugan pala yun. Ngunit makalipas ang mga 2 buwan, nakita ko ulit ito. Naroroon ito sa bahay ng isa kong kaibigan. Nakadapo sa may sandalan ng rocking chair ng kanilang lolo. Nagtaka ako kasi hindi talaga ito umaalis kahit gumagalaw ang kahoy na upuan. Tinuro ko naman ito sa kaibigan ko pero lalo akong nagtaka nang sabihin niyang wala namang paru-parong itim doon. Doon na ako tinutuban at bahagyang kinilabutan. Naisip kong baka ako lang ang nakakakita sa paru-parong yun. Pinilit ko lang isang tabi ang isiping yun kasi ayoko namang isiping mamamatay ang lolo ng kaibigan ko. Ang kaso, yun nga po ang mismong nangyari, Sir Jupiter. Isang araw lang ang nagdaan ay pumanaw dahil sa heart attack ang matanda. Nanlamig talaga ako nang mabalitaan ko yun, Sir Jupiter. Nakakatakot naman kasing makakita ng pangitain tungkol sa kamatayan ng mga tao. Nagdaan pa po ang mga araw, nakita ko pa ng ilang ulit ang paru-parong itim, nakadapo sa mga pader, bakod, gate, pinto, bintana, salamin, puno o sa kung saan-saan pa. At sa bawat pagkakataon ay meron nga pong namamatay. Subalit wala pong tatalo sa kilabot na naramdaman ko sa isang partikular na insidente. Nakasakay po kami ng jeep noon. Kasama ko sina nanay at tatay. Pauwi kami galing simbahan. Maayos naman noon ang simula ng biyahe. Ngunit, kumabog ang dibdib ko nang may makita akong iilang paru-parong itim sa loob mismo ng jeep. Nakakikilabot kasi ibig sabihin noon marami ang mamamatay. Binilang ko ang mga paru-paro. 11 silang lahat. Nakadapo sa hawakan sa ilalim ng bubong sa may bintana at sa upuan ng tsuper. Binilang ko naman ang mga tao sa jeep at nalaman kong 15 kami kasama na ang tsuper. Iniisip ko kung ano kaya ang mangyayari. Napakalamig na ng pawis ko at napakalakas na ng kalabog ng puso ko. Hindi ko matukoy kung sino ba ang mga mamamatay sa amin. Nagpatuloy ang biyahe. Mga 15 minuto pa bago kami bumaba ni nanay at tatay.
Makalipas ang ilang minuto, may pumara. Huminto ang jeep at lumarga ulit nang makababa na ang pasahero. 14 na lang kami. Ibig sabihin ay 3 lang ang makakaligtas. Sir Jupiter, sa totoo lang ay mabaliw-baliw na ako kakaisip noon kung mamamatay din ba kami ng mga magulang ko. Hanggang sa hindi ko nakinaya ang sama ng pakiramdam ko. Pumara ako. Nagulat pa nga si nanay at tatay kasi malayo pa kami. Hindi ako nagsalita noong una. Sa halip, pinababa ko na lang din sila. Tapos sa may bangketa ko na sinabi na gusto ko munang kumain. Sakto namang may pansitan sa pinagbabaan namin kaya yun na lang ang tinuro ko bilang palusot. Medyo nainis si nanay kasi balak niyang magluto sana pag uwi namin. Pero wala na rin siyang nagawa kasi nauna na akong pumasok sa pansitan. Nagtagal po kami doon ng mga kalahating oras. Pagkatapos ay lumabas na rin kami at sumakay ng jeep pauwi. Makalipas ang ilang sandali, nagtaka kami kasi napaka-traffic ng daan. Umuusad naman pero napakabagal. Hanggang sa parang nalaglag ang kaluluwa ko nang makita kong nadisgrasya ang sinakyan naming jeep kanina. Yung jeep na may maraming itim na paru-paro. Sir Jupiter, hanggang ngayon po ay nakikita ko pa rin sila. Nakasanayan ko na lang bagamat kinikilabutan at nababahala pa rin kapag malapit sa akin ang pinapahiwatig nilang mamamatay. Hindi ko nga lang alam kung saan o kanino ako lalapit para magtanong tungkol sa mga itim na paru-parong ito. Kaya naisip ko na lang na sumulat sa inyo at baka sakaling merong makakapagturo sa akin kung ano ang dapat gawin. Pwede bang maitigil ang kakayahan kong ito ang makita ang mga itim na paru-paro? Sabihin mang sanay na ako, mas mapayapa pa rin kasi ang buhay noong hindi ko pa sila nakikita. Hihintayin ko po ang inyong mga opinyon, mga kasityo. Multong si Hilda. Magandang buhay po sa lahat. Ako po ulit ito, si Ako Mama Mo. Kung natatandaan niyo pa ako, may nauna na akong ipinadalang kwento na pinamagatang Banyo. Tungkol po yun sa kaluluwang nagpaparamdam dito sa trabaho namin na tinawag naming si Hilda. Itong isishare ko naman sa inyo ngayon ay karugtong sa nauna sapagkat ngayon, pati po sa first floor at third floor ay nagpaparamdam na rin si Hilda. Umaga noon, office hours, habang kami ay busy na nagtatrabaho sa first floor, naramdaman siya ng isa naming kasama na si Sir Oniboy, di niya tunay na pangalan. Pagdating po niya kasi sa may hagdan papunta sa bodega, biglang narinig niyang may mga yabag ng paa na bumababa roon. Ang nakapagtataka, wala naman siyang nakitang ibang tao. Maya-maya ay bigla na lang daw humangin ng malamig
at nakaamoy siya ng di kaaya-aya. Doon na raw siya dali-daling bumalik sa amin dahil sa takot. Sir Jupiter, halos lahat po kami ay nakaranas na ng pagpaparamdam ng multong si Hilda. Ako man din ay hindi nakaligtas. Nagpiprint po ako ng mga paperworks ko noon tapos nilalagay ko na maayos. Nagugulat na lang ako kasi magulo na ang mga papel nang tinignan ko. Mas naasar pa ako dahil sa parang mga bakas ng daliri sa mga papel na yun. At hindi ko sila matanggal-tanggal. Sa third floor naman ay naroroon ang kasama naming si Chris Boy. Di rin po niya tunay na pangalan. May nararamdaman din siyang kakaiba, ngunit mas nakakakilabot ito kung tutuusin. Tahimik lang siyang nagtatrabaho noon habang nakasarado ang pinto. Naka-aircon po kasi lahat ng office namin. Nagugulat na lang siya dahil bigla-biglang nagbubukas-sara ang pinto. Saka unti-unting gumagalaw ang kanyang mga ginagawa sa mismong harapan niya. Kung titignan ay para raw talagang hinahawakan ng kung sino ang mga ito. Hanggang sa tuluyan na siyang napatigil sa pagtatrabaho at kumaripas palabas nang biglang magbukas ang gripo sa banyo. Napakarami na pong napipirwisyo ng multong ito sa amin. Ang totoo nga po, marami nang nag-a-apply ng mga bagong empleyado sa amin. Ngunit una at pangalawang araw pa lamang nila sa opisina, pinagpaparamdaman na ni Hilda. Kaya hindi na tumutuloy ang iba sa pagpasok sa trabaho. Pareho lang sa nararanasan namin ang nararamdaman ng mga bagong empleyado. Naggagalawan ng iba't ibang mga bagay sa kanilang harapan gaya ng mga piniprint na mga papel o mga ID na nalalaglag ng kusa. Andyan din yung pakiramdam na nasa likod mo lang si Hilda, nagmamasid, handa ka nang sakalin. Lahat po kami ay araw-araw sinasanay ang aming mga loob at pinapalakas ito sa pagpasok sa trabaho. Hindi po kami pwedeng magpatalo sa isang multo lalo't may mga responsibilidad kaming kailangang gawin. At ngayon naman, pakinggan natin ang isa pang nakakapanindig balahibong kwento na marahil ang iba sa inyo ay hindi pa naririnig. Ang Pontianak. Pinako ang batok. Hello po Sir Jupiter at sa lahat ng listeners ng Kwentong Takip Silim. Ako po si Edna ng Zamboanga. Sumulat po ako sa inyo para ibahagi ang isang kwento ng aking Papa Gulliver, isang dating OFW na nagtrabaho sa Malaysia. Ito ay tungkol sa kanyang karanasan sa ibang bansa na nagdulot ng matinding kilabot at pagkalugmok. Sa katunayan, ito rin ang mismong dahilan kung bakit hindi na siya ulit nag-abroad. Dati pong lisensyadong embalsamador ang papa ko dito sa amin, Sir Jupiter. Ang kaso, maliit ang kita. Kaya mabilis na naingganyong mangibang bansa ng bunso niyang kapatid na si Tito Patricio.
Isa pong cook si Tito Patricio sa isang restaurant sa Malaysia at naging maayos ang buhay. Nakabili ng lupa tapos naipaayos ang bahay ni na lolo't lola. Madalas nga ring may padala si Tito para sa aming mga pamangkin niya. Mga laruan, damit, sapatos at tsokolate. Kaya nang mag-alok si Tito, hindi na ng dalawang isip si Papa. Agad inasikaso ni Papa ang mga papeles niya. Tapos, sinuwerteng makapasok bilang factory worker sa isang kilalang food manufacturing company. Nasa parehong lungsod na tinutuluyan ni Tito, kaya nagsama na lang sila sa inuupahang kwarto para bawas gastos. Maayos naman daw ang naging buhay ni Papa noong simula, Sir Jupiter. Hindi naman masyadong malaki pero maayos ang sahod. Mabait din ang manager nila. Mapapatunayan ko rin naman kasi kahit malabo na po sa isip ko, naaalala kong palagi ng masarap ang pagkain namin noon. Nakalipat din kami sa mas maayos na bahay at nakapag-aral kaming magkakapatid sa private school. Subalit, nagbago po ang lahat noong 1996. Nang magkasakit si Lola o ang nanay ni na Papa. Gumaling naman po, pero napakalaki ng nagastos sa gamutan, kaya't malaki rin ang naging utang ng kanilang angkan. Dito napilitan sina Papa at Tito na maghanap ng iba't ibang mga sideline nang hindi nagpapaalam sa kani-kanilang mga agency. Nariyang pumapasok sila bilang tagalinis, hardinero, tagaayos ng konting sira sa mga bahay. Nakakaipon naman sila kahit papaano, pero kulang pa rin. Kaya naisip ni Papa na subukang pumasok bilang imbalsamador sa mga punerarya. Kahit isang beses kada linggo lang. Nakahanap naman po ng mapapasukang punerarya si Papa, Sir Jupiter. Maliit na punerarya lang, pero kailangang magdagdag ng tauhan kasi nataong maraming kailangang asikasuhing bangkay. Sabi ni Papa, wala naman daw kakaiba sa punerarya na yun kung ikukumpara sa dati niyang pinasukan dito sa amin. Mabait naman daw ang manager, pero halatang aligaga dahil sa dami ng nakapilang eembalsamuhin at ibuburol. Nakasupervise pa raw ito sa kanya sa unang 2 bangkay na inimbalsamo ni Papa. Ngunit hinayaan na siyang magtrabaho ng mag-isa sa ikatlo. Nang hinarap na ni Papa ang ika-4 na bangkay, dito na po siya nakaramdam ng kakaiba. Yung bangkay raw po kasi, isang babaeng 3 buwang buntis na brutal na pinatay ng asawa. Maraming taga at saksak sa may dibdib, braso, balikat at binti, tapos balot ng pasa ang buong katawan. Basag din ang bungo at bali ang buto sa liig. Tapos nang ma-autopsy kaya't nakasilid na sa isang hiwalay na garapon ang fetus. Nilamon ng awa si Papa. Oo, marami na siyang naimbalsamong mga taong brutal na pinatay at mga buntis dito sa may amin. Subalit yun ang unang pagkakataong isang buntis na brutal na pinatay ang kanyang tatrabahuin.
Habang iniimbalsamo niya yung bangkay, hindi mawala sa isip niya kung anong klaseng demonyo ang makagagawa ng ganito. Iniisip niya kung anong impyerno kaya ang pinagdaanan ng babae habang kasama ang asawa nito. Hanggang sa napansin ni Papa na may nakabaong malaking pako sa batok ng bangkay. Nagtaka siya kasi imposibleng hindi yun mapansin ng mga nag-autopsy. Isa pa, para bang binaon ito doon ilang oras na matapos mamatay ng buntis. Kaya naman binunot niya ang pako at inilagay sa gilid ng kinahihigaan ng bangkay. Tsaka tinapos ang ginagawa. Trumabaho pa raw po ng isa pang bangkay si Papa ng araw na yon, Sir Jupiter. Tapos pinuntahan na niya ang manager para magpaalam ng uuwi na ng apartment. Ngunit bigla raw po niyang naisip na tanungin ang manager tungkol doon sa bangkay na buntis. Tinanong ni Papa kung saan ito dadalhin, gayong asawa nito ang pumatay sa kanya. Sabi naman ng manager, mamamalagi lang daw muna yun sa storage room ng punerarya hanggat wala pang abiso ng mga pulis. Tanong naman sa kanya ng manager kung hindi ba siya nahirapan sa pag-imbalsamo sa nasabing bangkay. Sumagot naman po si Papa na hindi naman. Pero nagtaka lang siya kung bakit may pako sa batok noong babae na kanya namang tinanggal. Kita raw po ni Papa na biglang nanglaki ang mga mata ng manager. Tarantang sinabi nito sa kanya na ibalik ang pako sa batok ng buntis. Magtatanong pa raw sana si Papa kung bakit, ngunit talagang hindi na maipinta ang mukha ng manager. Mabilis nilang tinungo ang kwarto ng mga natapos ng imbalsamuhin at natigilan si Papa nang makitang wala na roon ang bangkay. Halatang halata ni Papa ang pangangatal ng manager habang tinatawag nito ang kanyang mga tauhan. Tinanong kung meron bang kumuha o naglipat ng bangkay ng buntis. Ngunit tumanggi ang lahat. Lumapit naman si Papa sa kanina'y kinahihigaan ng bangkay at kinuha ang pako bago ipinakita sa manager. Mahigpit daw pong pinagdiinan ng manager na kailangang maibalik ang pako sa batok ng babae kahit anong mangyari. Dito na po kumuha ng tiyempo si Papa para magtanong kung ano bang meron sa bangkay na buntis. Humugot ng napakalalim na buntong hininga ang manager at ikinuwento kay Papa ang tungkol sa Pontianak. Pontianak o Kuntilanak sa Malaysia, Indonesia at Singapore. May pagkakapareho rin ito sa Mantianak dito sa amin sa Mindanao. Ang Pontianak daw po ay isang hindi matahimik na kaluluwa ng mga babaeng buntis ng mamatay. Lalo na ng mga brutal ang pagkamatay. Malaki ang galit nito sa mga lalaki lalo na sa naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Para naman mapatahimik ang isang Pontianak, kailangan daw na makapagbaon ng isang pako sa batok nito. Kaya may ibang sadyang nilalagyan na ng pako ang mga buntis na namamatay upang hindi ito maging Pontianak.
Inako naman ng manager ang kasalanan kasi hindi niya nabalaan si Papa tungkol dito. Lalo pat alam naman niyang hindi taga roon si Papa. Gayunpaman, binalaan pa rin niya si Papa kasi ito ang nagtanggal ng pako sa batok ng bangkay. Maaari raw nasundan siya ng Pontianak. Malalaman niya kung nasa paligid ito kapag may naaamoy siyang halimuyak ng plumeria o kalatsutsi, kahit wala naman ang nasabing bulaklak sa paligid. Mag-ingat din daw si Papa sa mga puno ng saging kasi sinasabing doon namamahay ang mga Pontianak. Umuwing balisa noong gabing yun si Papa sa apartment nila ni Tito. Hindi man niya pinaniniwalaan ang mga narinig mula sa manager ng punerarya. Nababagabag naman siya kasi mukhang may natapakan siyang paniniwala ng mga taga roon. Opo, hindi niya sinasadya kasi hindi naman niya alam. Pero naiisip pa rin niyang dapat nagtanong na muna siya bago binunot ang pako. Kaya hindi na siya tumanggi nang ibigay sa kanya ng manager ang nasabing pako na agad naman niyang nilagay sa bulsa ng pantalon. Kinuwento ni Papa kay Tito ang lahat, Sir Jupiter. Kinumpirma naman ng kausap na may ganoon nga siyang naririnig na urban legend sa lugar. Pero gaya ni Papa, hindi rin naniniwala si Tito sa mga ganoong multo. Pagkapasok sa kwarto niya, agad naghanda si Papa para maligo. Nilagay sa labahin ang damit, tapos sinabit sa may banyo ang maong na pantalon. Pagkatapos maligo, tumungo na sa kusina para maghapunan kasabay ng kanyang kapatid. Nakuha naman ng pansin ni Papa ang biglang isinalaysay ni Tito habang kumakain. Nung naisip ko lang, sabi mong bangkay na buntis, baka yun yung babae sa kumakalat na tsismis dito sa banda sa atin. May lalaking suki kasi sa restaurant na pinapasukan ko. Kilala na nga at naging kaibigan ng ilan sa mga serbidor kasi madalas talaga siya doon. Ang sabi ng kasama ko, kahapon lang napatay daw nung lalaki ang asawa niyang buntis. Binugbog daw, tsaka pinagtataga. Matagal na naming alam na nambubugbog talaga ng asawa yon, pero hindi naman namin nakalaing hahantong sa ganito. Napaisip naman si Papa, kasi posible nga namang ang inimbalsa mo niyang bangkay ang buntis sa kwento ni Tito. Gayunpaman, pinilit niyang iwaglit ito sa isip at kailangan ba niyang matulog ng maaga dahil may pasok sa pabrika kinabukasan. Pasado 8:00 pa lang po ng gabi nang humiga si Papa sa kanyang kwarto noon, Sir Jupiter. Napapapikit na po sana siya, ngunit bigla pong may naamoy siyang halimuyak ng bulaklak habang nakahiga. Hindi na po sana niya papansinin, pero bigla niyang naalala ang bilin ng manager ng punerarya. Inamoy pa ng maigi ang halimuyak na humahalo sa hangin at natukoy na amoy nga ito ng kalatsutsi. Ilang sandali pa, may narinig siyang tila mahinang pagtawa ng isang babae mula sa labas ng bintana.
Hindi pa rin po siya naniniwala sa Pontianak noon. Pero unti-unti nang gumagapang ang kilabot sa kanyang kalamnan. Ayaw niyang pansinin, ngunit gusto niyang ipanatag ang sarili. Gusto niyang makumbinsing baka may babae lang talaga sa bakuran ng apartment. Kahit pakatakatakang naririnig niya ang matamis nitong tawa sa kanyang kwarto na nasa second floor. Pinilit ang sariling tumayo. Dahan-dahang tumungo sa bintana at sumilip. May nakita siyang isang babaeng napakahaba ng buhok. Nakasuot ito ng mahabang puting bestida na namamantsahan ng dugo. Napakaputla ng balat at nanlilisik ang mga pulang mga matang nakatitig sa kanya. Hindi rin daw maaaring magkamali si Papa, Sir Jupiter. Nakilala niya ang mukha ng Pontianak. Ito mismo ang buntis na inembalsamo niya sa punerarya. Hindi sigurado si Papa, ngunit parabang humihikbi rin daw ang Pontianak at may nangingilid na luha sa mga mata noon. Natigilan lang siya nang bigla itong ngumiti sa kanya bago naglaho. Doon po niya unang nakita ang nilalang na magiging laman ng kanyang mga bangungot sa loob ng maraming taon, Sir Jupiter. Nagdaan ang ilang araw, Sir Jupiter. Hindi na raw ulit nagpakita kay Papa ang Pontianak. Bagamat naisip niyang marahil ligtas siya sa galit nito, hindi naman niya maiwasang mabagabag sa kumakalat na mga bali-balita sa lugar. May mga lalaki raw na bigla na lang nawawala. Tapos bangkay na kapag natatagpuan. Wakwak ang mga tiyan, walang mga laman loob at tinanggalan din ng mga mata. Hanggang sa isang araw, umuwing namumutla si Tito sa kanilang tinutuluyan. Mabibigat din ang paghinga nito na parabang niyanig ng kung ano ang buong pagkatao. Nag-alala naman po si Papa, kaya't pinainom niya agad ng tubig ang kapatid, tsaka pinagluto ng sopas. Nang mapakalma, dito na tinanong ni Papa si Tito kung ano ba ang nangyari. At natigilan naman siya sa mga sinabi nito. Nung narinig mo na yung bali-balitang may mga nawawala, di ba? Ano po kasi, may biglang nawala na server sa restaurant namin. May 2 araw na rin. Tapos kanina lang nung natagpuan na yung tao, bangkay na lang, tapos lasug-lasug ang katawan na para bang pinaglaruan ng dyablo. Mas malala pa doon sa mga naunang biktima. Nagsisisi nga ako, tiningnan ko pa. Nakakasuka talaga, basta. Pagkarinig sa isinalaysay ni Tito, naramdaman po ulit ni Papa ang paggapang ng kilabot sa kanyang katawan. Hindi niya magawang isang tabi ang pagsisisi sa sarili kasi siya yung nagtanggal ng pako. Kaya naman kinabukasan, maaga siyang nag-out sa trabaho para mag-imbestiga. Noong pagkakataong iyon, 4 na ang napatay ng pinaghihinalaang Pontianak. Inalam ni Papa kung sino-sino ang mga biktima. At doon niya nadiskubring may kaugnayan ang mga ito sa buntis na bangkay at sa nawawalang asawa nito.
Matalik na kaibigan ng asawa ng buntis ang unang biktima. Ang ikalawa, kapitbahay ng mag-asawa. Pinupuntahan daw ito ng buntis kapag nasasaktan siya ng kabiyak, ngunit hindi siya tinutulungan. Ang ikatlo, pinsan ng buntis na dumadalaw lang daw kapag humihingi ng pera. At ang panghuli, nakatrabaho nga ni Tito Patricio. May record na pinagtangkaan daw gahasain ng babae mahigit 1 buwan na ang nakakaraan. Hindi raw po alam ni Papa kung bakit, Sir Jupiter, pero biglang sumagi sa isip niya ang mga sinabi ni Tito. Napatakbo ng mabilis si Papa pabalik ng kanilang apartment. Dumadagundong ang dibdib, tumatagaktak ang pawis, pagod ngunit hindi na inaalintana. Walang ibang nasa isip kundi masiguro ang kaligtasan ng bunsong kapatid. Kapatid niyang alam ang kalagayan ng babae bago pa ito mapatay ng asawa. Hanggang sa narating na niya ang kanilang unit. Bukas ang ilaw at dinig ang tunog ng radyo. Bubuksan na sana niya ang pinto nang bigla niyang maamoy ang halimuyak ng kalatsutsi mula sa kung saan. Lumunok ng laway, tinapangan ng loob at pinihit ang doorknob. Pagkabukas ng pinto, walang tao sa loob. Ngunit bukas ang bintana sa may kusina. Tinungo ito ni Papa. Sumilip at nakita ang pontyanak sa may bakuran. Hinahalukay ang wakwak na tiyan ng walang buhay ng si Tito Patricio, tsaka sumusubo ng mga nadadampot na laman loob. Napatitig kay Papa ang babae. Napansin ni Papa na umiiyak ito habang sigilang ang pagmuya ng karne ng kanyang biktima. Hindi na po kinaya ni Papa ang lahat noon, Sir Jupiter. Kaya tuluyan siyang hinimatay. Nagising na lang po si Papa kinabukasan nang inaasikaso na siya ng ilang mga medics. Naroroon din po ang kanilang landlord na hinihingan ng testimonya ng mga pulis. Maging si Papa mismo ay kinausap din ng mga alagad ng batas. Ngunit wala naman siyang malinaw na impormasyong masasabi. Bukod pa, sabog pa po si Papa noon, Sir Jupiter. Hindi magawang maproseso ng kanyang isip at damdamin ang sinapit ng kapatid. Hindi muna siya pinapasok ng supervisor ng pabrika sapagkat alam nito ang nangyari sa kapatid ni Papa. Tumulong naman ang agency ni Tito para mapadala kaagad ang bangkay nito pabalik sa Pilipinas. Si Papa naman hindi siya agad makauuwi kasi may ilang buwan pang nalalabi sa kanyang kontrata. Hanggang sa bigla po siyang dinalaw ng manager ng punerarya, Sir Jupiter. Narinig daw kasi nito ang nangyari kay Tito. Pinaalala nito na kailangang maibalik ni Papa ang pako sa batok ng babae. Kung hindi, ay patuloy itong mambibiktima. Pag-alis ng bisita, ay agad hinanap ni Papa ang pako. Hinalugog niya ang buong unit, ngunit hindi talaga niya ito mahanap. Hanggang sa naalala niyang naroroon nga pala ito sa bulsa ng pantalong na iwan niyang nakasabit sa banyo. Pupuntahan na sana niya ang banyo, Sir Jupiter, ngunit biglang sumampal sa kanya ang halimuyak ng bulaklak mula roon.
Nanginginig na binuksan ni Papa ang pinto ng banyo at doon nakita ang Pontianak. Tila ba naghihintay sa kanya? Subalit imbis na nanlilisik na pulang mga mata ang sumulubong sa kanya, ikinagulat ni Papa na lumuluhang mukha ng babae ang naroroon. Humahagulgul daw po talaga ito. Puno ng hinagpis ang tingin kay Papa. At opo, hawak nito ang pako. Natigilan si Papa. Oo, galit siya sa halimaw at kinikilabutan din. Pero hindi na maitangging. May nararamdaman din siyang awa para sa babae at sa hindi nito naisilang na sanggol. Nanatili siyang hindi makagalaw hanggang sa tuluyan ng naglaho ang Pontianak, dala ang pako. Napasalampak si Papa sa sahig. Sinisisi ang sarili habang umiiyak. Dahil kasi sa simpleng pagkakamali, namatay ang mahal niyang kapatid sa karimari-marim na paraan. Tapos ngayon, wala na siyang magawa para pigilan ang Pontianak. Nagdaan pa po ang ilang araw at tuluyan ang nilamon si Papa ng bigat sa damdamin. Kaya naman napagdesisyonan ng kumpanyang hayaan siyang tapusin na ang kontrata at umuwi ng Pilipinas. Agad naman niya itong tinanggap at naghanda para bumiyahe. Gayunpaman, isang araw bago ang flight, naisip muna ni Papa na puntahan ang bahay ng buntis at ng asawa nito. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, pero gusto niyang humingi ng tawad sa babae kung kailangan man. Subalit nagulat si Papa nang makitang may ibinuburol sa bahay ng mga ito ang asawa ng buntis. Natagpuan na lang daw itong lasog-lasog at pugot ang ulo. Ang pinagkaiba lang, hindi nasimot ang laman loob, kundi ikinalat sa palibot ng bangkay. Nawala na sa isip ni Papa ang pakay at uuwi na lang sana ng apartment. Ngunit, bigla na naman niyang naamoy ang halimuyak ng kalachuchi mula sa kung saan. Sinundan niya ito at nakita ang Pontianak na nakatayo malapit sa isang puno ng saging. Napakalaki ng ipinagbago ng itsura nito, Sir Jupiter. Opo, mahaba pa rin ang buhok at maputla pa rin ang balat. Ngunit, wala nang dugo ang damit. Hindi na pula ang mga mata at hindi na ito umiiyak. Napakaaliwalas na ng muka at nakangiti ito kay Papa. Ilang sandali pa, inabot po nito ang pako kay Papa. Tumalikod at yumuko. Tinitigan ni Papa ang butas sa batok ng babae. Nakuha niya ang ibig nitong sabihin. Siguro, nakahanda na itong lumisan matapos makapaghiganti sa kanyang asawa. Siguro, gusto na rin nitong manahimik. Muling ibinaon ni Papa ang pako sa batok ng babae. Umarap ulit ito sa kanya. Ngumiti sa huling pagkakataon at tuluyang naglaho. Mula noon, hindi na po ulit nakita ni Papa ang Pontianak, Sir Jupiter. Nang makauwi, hindi na rin po siya ulit nag-abroad at hindi na rin bumalik sa pagiging embalsamador. May naipon naman po siya, kaya't nakapagpatayo na rin sila ni Mama ng isang mini grocery
dito lang din po sa amin. Napakahirap paniwalaan, ano ho? Sa totoo lang, kahit ako, hirap ding paniwalaan ang kwento ni Papa. Ang kaso, marami kasing nagpapatunay na talagang ganoon ang kalagayan ng katawan ni Tito nang makarating para ilibing. Kaya siguro, totoo nga yun. O baka naman meron sa inyong nakarinig na ng mga kwento tungkol sa mga Pontianak o kuntilanak. Comment nyo naman po at babasahin ko yan. Bago ko po tuluyang tapusin, gusto ko lang ipaalala ang pinakamahalagang aral ng kwento ni Papa. Igalang natin ang bawat isa, buhay man o namayapa na.